Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts. Totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to govlearn.ph. This is Lingkod Bayan Unfiltered Season 2. Usapang totoo sa serbisyo publiko. Walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito, hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso at aral sa likod ng aktwal na serbisyo. Ang ating makakapanayam ngayong hapong ito ay ang Department Head ng Public Affairs and Information Services Department o PAISD ng Quezon City. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang PAISD ay nakatanggap ng iba't ibang local and international recognitions para sa innovation at excellence sa government communication. Kabilang ang mga parangal mula sa Asia Pacific TV Awards, Asia Pacific Broadcasting Awards, Makati Business Club at Gandingan Awards ng University of the Philippines, Los Baños. Bago siya pumasok sa government service, siya ay may mahigit 2 dekadang karanasan sa broadcasting industry bilang writer, producer, at executive producer ng ilan sa pinakamalalaking news and public affairs program sa bansa, kabilang ang TV Patrol, Bandila at Umagang Kay Ganda. Isa rin siyang educator at lecturer sa journalism at naging bahagi ng International Television and Film Award juries habang patuloy na nagsusulong ng responsible communication at public information service. Ngayong hapon, makakasama natin siya sa isang makabuluhang usapan tungkol sa media, public communication, digital engagement at ang mahalagang papel ng tamang impormasyon sa serbisyo publiko. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, ang Department Head ng Public Affairs and Information Services Department o PAISD ng Quezon City, Mr. Engelbert Bert Apostol. Magandang hapon po, Sir Bert. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan po, Sir Bert. Simulan na po natin itong ating episode ngayon. No? Simulan po natin sa tanong na maari po ba ninyong ibahagi kung paano nagsimula ang inyong journey sa public service at sa larangan ng public affairs? Okay. Actually, my career started with Senator Gloria Arroyo then. No? Ako yung writer niya before I graduated sa college. Then I was recruited to join the office of Senator Nikki Cosuteng. So, kumbaga, public service talaga yung umpisa ko. And then, after a while, no, after 2 years, napunta na ako sa GMA7 as a writer sa DCWB and eventually sa GMA7 sa morning show. Then I briefly joined TV5 mga ilang buwan, and then since 2000 ABS-CBN na hanggang 2020. So yun yung career path ko, no. So when ABS-CBN was denied a franchise, ayun na, kinuha ko ni Mayor Joy to be her public information officer. Opo. Ano po yung nagbigay sa inyo, Sir Bert, ng interest para pumasok sa communication at information services sa gobyerno? Yun po ba talaga yung background po ninyo kahit nung sa college? Yeah. Opo, ako yung nagtapos ng communication arts. So talaga ang track ko ay medyo nasa linya ng journalism and communication. So talagang
lahat ng pinasukan ko has something to do with writing and communicating. Yun talaga, no? Magpaabot ng information sa tao. Para po sa kaalaman po ng mga manonood at tagapakinig natin ngayon, ano po ba yung pangunahing papel ng PAISD or ng Public Affairs and Information Services Department sa isang lungsod tulad po ng Quezon City? Yeah, sa isang napakalaking lungsod gaya ng Quezon City, mayroon 3.1 million na population, no? Kami yung tinatawag na official information arm, no? So kami yung pakalat ng impormasyon para sa buong syudad, no? So imagine mo ang aming pinaglilingkuran ay 3.1 million na katao. So ganun kalaki ang medyo market namin na tinatawag or kailangan pagserbisyuhan. So in a way medyo mabigat na trabaho kasi yung ibang city hindi naman ganito kalaki, no? Quezon City is 1/4 of Metro Manila. So talaga medyo ang super challenge sa amin yung trabaho. Opo, and some of your programs po no ay napapanood ko at nakita ko po at nakasalamuha ko po ang team po ninyo noong Gandingan Awards. Yun nga lang po walang pagkakataon para makapagkwentuhan po tayo no nung sa Opo. UPLB last time. Pero anyway po, paano po ninyo no sinisigurong ang impormasyon? Eto medyo marami po kasing kumakalat no ng mga fake news at kung ano-ano man paninira. Paano po ninyo sinisiguro na yung impormasyon na nilalabas ng lungsod ay tama, napapanahon at kapaki-pakinabang sa mamamayan? Well, essentially, no, kami kasi dito, so, kung ano yung pinapractice ko noon as a journalist, yun din yung pinapatupad namin. So, dito sa amin, ang utos namin talaga sa lahat, no, walang maglalabas, walang mag-approve ng information na hindi siya vetted o hindi siya verified talaga. So, official sources lang talaga yung pinanggagalingan namin ng information. So, direkta from the departments, direkta from the city government officials mismo. So hindi kami basta-basta maglalabas ng information without really clarifying and verifying with them. Kasi tingin namin ito yung pinakaunang step na talagang dapat hindi kinakalimutan, no, ng ibang mga information siguro disseminators or public communicators, no, na yung prinsipyo ba na hindi mo kailangan magmadali, no? Mas importante yung maging tama ka, no? Kasi minsan parang in our desire to be the first to release information, minsan doon sumasabit eh. So, para hindi ka iwas sabit ka, dapat the more you really no practice vetting information, no. Kaya yung practice namin sa journalism before, no, hindi ina-apply namin dito sa aming department. So lahat ng information, whether or not kailangan na siyang ilabas agad o hindi, no, kailangan pa rin i-verify yan sa tamang channel. Totoo po, napakaganda po nun ano. Lalo yung ibang mga lungsod at ibang mga munisipyo po dito sa Pilipinas ay nagsisimula pa lamang no na gumawa ng kanilang visibility at kanilang presence sa social media. And speaking of social media, Sir Bert, napansin po kasi namin ng team namin yung official na ginagamit po ng QC ngayon. Hindi na po yung Public Information Office na page, yung Quezon City Government na po, tama po ba? Yes, oo. Well, dinatnan na namin ito, no? When I came in ng 2020, dinatnan ko naman na tong page na ito, no? I think we're one of the cities talaga na hindi sa PIO naka-based yung Facebook page, but it's really the city government page yung talagang pinapagana. So, fortunately, no, mula nung dumating kami, no, napataas lalo itong dami ng followers, no? We're now 1.4, almost 1.5 million. So that's a big number na kasi organic lahat ito. Hindi naman to mga trolls, no, or hindi namin binili yung subscribers na ito and followers na ito. So isa, and then ang naging usapan talaga is yun na nga, no, ito yung magiging main page ng city government para alam ng tao na dito ka kumuha ng official info from class suspension,
to announcement ng mga programs and services, dito ka talaga tumingin. Ang nangyayari kasi 'di ba sa ibang city, ang daming pages, etc. no. Dito isa lang no. May kung sino-sino pang official pages no, but sa Quezon City isa lang. Quezon City government page lang. Yun actually yung napansin po namin na compared sa ibang mga cities and municipalities, talagang iisa lang centralized, no? Yung mga programs po ninyo doon sa iisang page lang. When we talk about engaging the public po, paano po ninyo hinihikayat ang mamamayan na makilahok at maging engaged sa mga programa ng lungsod? Well, nagsimula ito lahat sa aming siguro tamang sa tingin ko tamang diskarte. When we came in, no, bagong mayor lang din si Mayor Joy. So pinag-aralan ko siya ng gusto, ano ba talaga yung dapat maging track niya, no? So coming from a broadcast network, iba yung diskarte naman namin doon no? But using the same experience ng pagiging membro ng media at taga TV Patrol and Bandila, no? Nakita ko talaga na yung mga tao ayaw na ng text-heavy information. So they're really more on visual medium or visual content. So early on, yun yung naging diskarte kagad namin. We will veer away from mga text-heavy content and we'll focus on visual content. So, ganun kasimple. Ganun kasimple yung aming vision. Talagang sa amin, para mas makarating sa masa, mabasa ng tao, yung aming pinapakalat na impormasyon, we will go visual. Because actually, that's my strength, no? As a broadcast journalist. So, sabi ko, ito na rin yung tao Ang mga tao, na-realize natin na tamad magbasa, no? Minsan, kahit ang haba ng text mo, sa dulo, ang tatanungin pa rin, paano po yan? Kahit ilagay mo na information saan po yan? No? Yung mga basic question, kahit yung mga ganong information, nilagay mo na, dahil hindi sila karaniwang nagbabasa ng end-to-end, no? From beginning to end ng iyong mga post na text-heavy, hindi pa rin nila magigets yun. No? Pero, kung instead of text, gawin mo siyang art card, gawin mo siyang video, gawin mo siyang medyo siguro colorful yung design ng iyong poster, mas malaki yung chance na makakatch mo yung attention nila at actually babasahin mo siya. So yung diskarte na yon, yun yung naging unang ano namin, no? Unang subok namin on how we can communicate more, no? At paano ma-spread yung information better sa publiko. So since yun na nga, no, 3.1 million na tao ang pinag-uusapan natin na dapat makarating yung impormasyon, napakabigat ng responsibility sa amin, no? So, given that, so from using visual content, nag-isip kami ng iba-ibang paraan. So, paano ba makakarating sa tao yan? So, aside from, siguro yan nga, no? In-improve namin yung aming Facebook page, no? Kaya siya nagkaroon na ng almost 1.5 million followers. In-improve namin yung aming website. Yung website ng Quezon City kasi takbuhan din yan ng mga tao, no? Yung official website, no? So in-improve namin yan, pati design, ano yung laman niya, maging user friendly siya. And in fact, kami pa lang yung LGU na mayroong PWD friendly na accreditation. So kami pa lang yung sa buong Pilipinas na nakalusot doon sa accreditation na yon, dahil yung aming website may text to speech, no? So talagang may mga features siya na may dark mode and then may mode na para sa lahat ng mga PWD, no? So may mga specific kaming nilagay sa website para to make sure na kahit PWD ka, makaka-access ka ng website. So yung mga ganong diskarte, kasama yon, no? And then we saw the need, no, nung panahon pa lang ng pandemic na teka lang, kailangan pala ng parang dapat meron din tayong Facebook-based na talk show, no? So nagkaroon kami ng talk show. So kahit twice a month lang siya, dinidiscuss namin yung mga programs, policies, projects ng city government through that talk show.
Itong talk show na to, ang tawag namin Usapang QC. Every Friday lang siya, no? Every 2 weeks. So, nakita namin yung need na yung mga taong minsan nanonood talaga siya eh. Gusto nila yung ganitong format. Pero iniba namin siya yung format in a way na it's really more people-centric. No? Paano yun? So, instead of just getting yung mga department head na magsalita, kasi sabi namin baka walang makinig. Alam mo, kung kami-kami lang mag-uusap. No? So, we concentrated on bringing to the show yung mga actual beneficiaries, actual residents na nakinabang doon sa mga programs na yon. So halimbawa, meron kaming topic, kunyari, tungkol sa scholarship. Ang guest namin, mga actual scholars. So yung mga mismong actual scholars, inaaya namin na sila magkwento. Paano sila nakinabang sa program? Kasi ang mga tao, mas maniniwala yan kung yung actual na mga nakinabang doon sa program ay magpapatotoo. Na hindi kasi, di ba, ano yung common na sinasabi sa mga taga-gobyerno? Puro drawing lang yan, di ba? Puro drawing yan, di ba? Sabi, pag kami nagsalita, ay nako, press release lang yan. Hindi yan totoo. Correct. So, kami, we decided to address that by simply by inviting yung actual people na magsasabi na, yes, nag-avail ako niyan. Yes, nakinabang ako dyan. So, na hindi naman direkta sasabihin nilang gano'n, no? But they will tell the story kung paano sila naging bahagi ng program. So, for example, yung aming livelihood program, nung ineri namin yung episode, ang actual guest namin, yung mga nabigyan namin ng puhunan na hanggang 20,000 piso, na lumago na ngayon na may 3 branches na sa QC. So, yung mga success stories ng mga actual na nakinabang sa program namin, yun yung mga guest namin sa Usapang QC. So, iniba namin na format in such a way na, teka lang, pagka puro department head lang yung magsasalita, baka wala nang manood sa atin. Tayo-tayo lang yun eh. Diba? Tayo-tayo lang yun. But if we involve the people themselves, may makikinig. Correct. Totoo po yun. At nakapanood po ako ng ilang episode po ng Usapang QC kasi hango rin ang title ninyo eh. Kaparehas din po ng ano ko, ng Yeah. advocacy ko, yung Usapang Positibo. Yung po Yeah. ng pandemic. Tapos nakita ko po, meron din kayong program na It's QC. Di ba? Yung parang umiikot Yes. po kayo, no? At, Ayun naman. So, yun, maganda rin yung program na yun kasi instead of, sabi nga ni Mayor, no, there was one time, so siya kasi madalas kumain sa mga restaurant dito sa QC eh. So, sabi niya, Lika, tara, i-promote natin itong mga restaurant. So, minsan, pag kumain siya sa restaurant, nagpapapicture siya. So, pinopost namin yun kasi simply because it's a way of promoting yung local businesses. So, nagka-idea rin kami ron na, okay, sige, gagawa na rin kami ng mga istorya. So, mga 15-minute naman ito, mga 10-minute yung It's QC, mga kainan, no? Kainan sa QC na talagang lalo na yung mga either nagsisimula pa lang or bukang bibig na ng tao, no? Pero alam mo maganda dito sa HQC, yung host nito, yung dalawang nagbabanter doon, yung mga ginamit naming host dito, gaya rin sa Usapang QC, mga staff lang din ng PAISD. So, wala kaming kinuha na talent fee para sa labas. Magbabayad pa kami talent fee, no? Wala. Kami rin. Kami rin. Yeah. Although, dagdag trabaho to sa amin, pero tingin ko maganda siya kasi in such a way, meron kaming ownership, no? So, sa bawat story na ginagawa namin, dahil kami rin yung gumagawa, no? May ownership. May ownership ng aming mga trabaho. So, nakataya yung mukha ko rito, kailangan gandahan ko to. Di ba? Parang, in a way, hindi ka pwedeng tatamad-tamad. So, gagandahan mo talaga yung segment kasi mukha mo yung nakataya eh. actually po, yun yung isang tatanungin ko eh. Kasi kilala ang QC na City of Stars. Pero yung mga talents po natin, no, na nandun, ngayon ko lang nalaman, mga staff din po pala ng department ninyo. Bukod sa limitado na yung pera namin para sa TF, para sa talent fee ng mga mga programs natin para sa ganito. We deem it best na ordinary yung tao, no? Mga staff namin to tell the story. Minsan kasi yung mga tao hindi na makarelate kung celebrity lagi yung bida eh. Kasi alam mo baka
scripted lang yan, hindi naman ano, 'di ba? So, tingin ko in a way, no, in a way, bukod sa nabibigyan namin ng break at nade-develop yung mga talent ng aming staff, no? It's also a good way na nakaka-relate yung mga tao sa mga katulad din nila, no? Na taga rito rin at nakikinabang doon sa kung ano man yung nakikita nila o naramdaman nila dito sa QC. Correct, totoo po 'yun. Ang ganda pong ano nun, strategy 'no, na ginagamit Yeah, po natin 'no, yung ating mga staff para nakikita din sila ng tao yeah, na nade-develop. correct, bukod Yeah. sa office, eto ginagawa namin. Opo. Yeah, ang yun nga, no, ang mahirap lang doon, medyo, yun na nga, no, nadodoble trabaho nila. Well, natututo naman sila in the process. Opo, at saka nakikita natin yung talent nila 'no. Baka in the future kunin pa Yes, sila ng mga mga producer. yes, yes, yes. Oh, for example, yung host namin sa Usapang QC, si Jariel, is also a host pag kami mga programs dito sa City Hall. Even outside City Hall, sa mga event dito sa mga hotel dito sa QC. Basta kami yung ano, yung mga departments dito yung nagpatupad, nire-request na siya. So in a way, maganda rin, no? Maganda rin. Ayan po. Sa mga nakikinig at nanonood ngayon, kasama po natin si Sir Bert Apostol, ang head po ng PAISD no, ng QC, Public Affairs and Information Services Department. Mamaya po sa pagbabalik namin, pag-uusapan namin kung ano yung future ng government communication, not just in QC but also yung mga future na nakikita no, ni Sir Bert sa pwedeng magamit ng iba't ibang mga cities and municipalities. Mamaya po yan sa pagbabalik natin. Hayaan yung panoorin natin ng isang produced ng PAISD na video. Isang episode nila sa QC, Alam Mo Ba? Panoorin po natin ito. Q-Citizen, alam mo ba na prioridad ng Quezon City Government ang mental health mo? Noong 2022, ipinasa ng ating City Council ang QC Mental Health Code. Dahil dito, lumawak ang mental health programs ng lokal na pamahalaan. Sa bisa ng ordinansa, pinaigting ang komprehensibong mental health care services mula sa pagsusuri hanggang sa rehabilitasyon para sa mga Q-Citizen na may mental illness. Ilan na rito ang libreng screening, counseling, gamot, at referral sa lahat ng health centers at mental wellness access hubs sa bawat distrito. Narito ang 6 na health centers at super health centers na may serbisyo para sa mental health. San Francisco Super Health Center sa District 1, Batasan Hills Super Health Center sa District 2, Project 4 Health Center sa District 3, Kamuning Super Health Center sa District 4, AJ Maximo Health Center sa District 5, at Banlat Health Center sa District 6. Bukas ang mga ito tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung ikaw naman ay nakapagpakonsulta na at kapos sa pondo para sa gamot, huwag mag-alala. May programa ang QC Government na naglalaan ng libreng mental health medicines para sa mga taga-QC. Ang mga gamot gaya ng mga sumusunod ay maaring makuha sa mga health centers na malapit sa inyo. Para makakuha ng libreng gamot, ganito ang mga dapat gawin. Una, magparehistro sa pinakamalapit na health center dala ang inyong Q-Citizen ID o PWD ID at reseta mula sa inyong doktor na inisyu ng wala pang 3 buwan. Para sa lampas 3 buwan na ang reseta pero wala pang 1 taon, huwag mag-alala dahil pansamantala kayong mabibigyan ng gamot. Kung hindi na uubra ang reseta ninyo, pumunta po muna kayo sa inyong personal na doktor para ma-update ito o pwede kayong lumapit sa mga doktor ng health centers para masuri at maresetahan ng bago. Pangalawa, pumirma sa consent form sa health center bilang tanda ng pagbibigay ng pahintulot na makatatanggap ng gamot at pagpapayo. Pangatlo, ibigay ang inyong contact information sa staff ng health center. Kapag kumpleto mo na ang 3 steps, maaari mo nang makuha ang inyong gamot. Sakaling wala pang supply, maghintay lang ng abiso sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kung kailangan naman ng agarang mental health support, ready to respond ang Helpline 122.
Nagsanay ang mga call operator natin para magbigay ng emergency mental health assistance sa mga may depression, anxiety, at iba pang kondisyon. At good news, ang Helpline 122 ay bukas 24/7. Narito pa ang ilang helplines kung kailangan ng tulong. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa mga programang ito, maaring makipag-ugnayan sa Quezon City Health Department o i-check ang social media accounts at website ng Quezon City Government. Tandaan mga kapwa Q-Citizen, sa QC, your mental health is a priority. Kaya Q-Citizen, mental health programs ng QC Government, alam mo na! Ayan, nakita po natin at napanood ang isang produce no na video ng isang ordinance no when it comes to mental health sa Quezon City. And bago po tayo mag-proceed sa ating next question kay Sir Bert, may nagpapabati Sir Bert. Oh. Hello, good GovLearn and Sir Bert watching while learning po. Ronaldo Hinyo from the QCPC. Ayan. Mga staff Nice. natin. Okay po. Bali sa next question po natin, pag-usapan natin yung future ng government communication. Paano po ninyo nakikita ang future ng public communication sa local government? Ako siguro, yun na nga, no, sa dami na nung nag-benchmark sa amin, siguro papunta na tayo doon sa level na sana makakasave tayo talaga ng malaking bagay at marami tayong magagawa if we invest heavily on equipment. That's one. And number two, we learn more about live streaming kasi papunta na tayo ron. Number three, digital content, no? Talagang doon naman na tayo lahat papunta no? We're focusing like dito sa city government, may TikTok account na rin kami, no? May YouTube account, etc., etc. So doon na tayo sa digital world talaga magpapakalat na impormasyon lalo na sa panahon ngayon. So ang trend talaga is really how you can produce no content for this digital media. Kasi kung lahat ito no i-outsource mo pa, mahal eh. So magkano for example mag-produce ng isang 2-minute or 3-minute video. So, ang singil ng mga ahensya dyan, 300,000, 400,000, 500,000. So every time ba magpo-post ka sa TikTok, magpapagawa ka sa labas? So, syempre hindi kasi ang mahal, maubusan ka ng pera. So, the trend dapat, and the trend is, sa dami naman na nagpunta rito sa amin na nagbe-benchmark, yun na rin daw yung plano nila. Mag-invest ka na sa equipment, mag-invest ka na sa tao, so you produce your own content. Kasi, di ba, so every time ba magpuproduce ka for TikTok, halimbawa, or for Facebook, kukuha ka ng creator na tagalabas, siyempre magbabayad ka pa ng TF dyan, etc., etc. So, sa akin, palawakin na natin yung trend na tayo-tayo na lang, pero quality yung content because you have the manpower, you have the equipment, and you have the skills. So, combine mo yan, you produce your own content. So recently meron nga kami mga videos nag 1 million views eh. So possible. So the trend really is to really invest internally sa mga bagay-bagay that you can really invest on: skills, manpower, equipment. If you have those three, I think no, malaki yung mapapakinabangan ng mga LGUs na content na ikaw na yung nag-produce, kayo na lang yung gumawa. And in that sense, kung ano man yung natitipid nyo, like for example, dito sa amin sa QC, we are able to save at least 20 million a year. Malaking bagay yun. I mean, that's additional thousands of medicines, of additional services to the people. Na kesa binayad mo sa kung saan, serbisyo na lang sa tao. So, tingin ko yan ay magiging trend eh kasi marami na ngayon, may mga nakakausap na rin akong even national government agency, bumibili na rin sila ng mga lead truck,
Alam mo yon, nag-iinvest na rin sila unti-unti. May mga nanghingi na ng design itong studio namin, saying na gagawa na rin sila ng sarili ng studio kasi mas malaking tipid kaysa mag-shoot ka sa labas, magrerenta ka, etc. etc. Magrerenta ka ng equipment. So, tingin ko doon na tayo patungo, no? So, kasi ang labanan ngayon nasa digital media, nasa social media naman na eh. So, kesa naman gumastos ka pa paulit-ulit para sa talent fee and cost ng content creators, dito na, ikaw na, di ba? Pasikatin mo na yung staff mo. At saka ang ganda po no, kasi kung kayo po ang gagawa mismo, kayo mismo magpo-produce, aligned talaga, makikita nyong aligned. At saka Yeah. kapag sa labas kasi, ganito po dapat, mas maganda kung ganito, di ba? Kung kayo po, Yes. mas makikita ninyo kung paano mapoproduce, paano ma-utilize yung mga stuff natin. And last Mas question, Sir mura. Bert. Correct, mas mura, Mas mas mura. makakatipid. Sir Bert, last question mula po sa ating tagapanood. Actually, minessage po ito nung pinost namin yung poster po natin. Yes. Curious siya. Ano po siya? Admin officer po siya sa isang LGU. Ang question niya po, baka siguro assign po ito sa public information din nila. Ang Yeah. question, paano po ninyo hinaharap ang mga negative comments sa Facebook? Well, unang-una, talagang ano namin to, pinagpaplanuhan namin talaga every posting. Halimbawa, nako, medyo controversial itong posting na to, maraming tanong ang tao. So, I'll give you one example. Yung, di ba nung kailan lang, 2 weeks ago, namigay tayo ng tulong, yung national government para sa mga workers, no, sa transport sector. Di ba, yung mga pagtaas ng gasolina, etc. etc. So, natural, kahit proyekto ito ng national government, pero sa city mo ipapamigay, may natural na aangal dyan. Bakit wala ako sa listahan? Di ba? Sana all. Yan yung mga magiging comment niyan. So, paghandaan mo na yon. So, pag may ganyan kaming post, so pinaghahandaan na namin yan. Meron kaming social media moderators. Nakaready na yung aming frequently asked questions. So, nag-draft na kami ng mga ganon. So, para pag dumating yung post na yun, ready ka na to answer. Okay? So, ang danger lang dyan is that because of Meta's policies, minsan, hindi ka pwedeng pare-pareho ang sagot mo sa mga nagko-comment sa'yo. Kasi matitrace naman si Meta naman will consider as you are spamming. Para kang nag-spam. So, kahit sa totoo lang, pare-pareho naman talaga sagot mo simply because pare-pareho yung tanong. Pero syempre, si Meta will not take that reasoning, no? Sa kanya, pag pare-pareho yung sagot mo, parang akala niya ni Meta, nagbebenta ka na ng kung anong produkto or nag-aalok ka na ng kung anong serbisyo. So, they will consider your responses, lalo na kung pare-pareho, as spamming. So, dapat medyo creative ka rin. So, kahit same lang yung dapat answer mo, iiba-ibahin mo yung wordings, yung sentences, para hindi siya matreat as spamming ni Meta, no? So pagka ganyan, yung mga negative comments, we entertain them, no? Kung kinakailangan, we answer them doon sa comment mismo. Kung hindi naman, we answer them through PM. So for example, yung ganon, no, yung ayuda. May mga nagsasabi sa amin, bakit po ako hindi kasama? Taga dito po ako. Okay, ipipm namin yan. We'll send you a private message, sir. So pagka PM, hingi namin yung detalye. And then pagka binigay niya yung detalye, kami na mismo magpo-forward sa aming relevant agency para makarating sa LTFRB at LTO or DSWD kung sino man yung nagpamigay ng ayuda. So in that sense, nakatulong pa rin kami kasi minsan talaga, syempre, minsan hindi mo rin masabi, pag encode niyan, minsan nawala yung ibang pangalan. Possible di kasi yun eh. Or naligaw, napunta sa ibang city. So, ang general direction namin is huwag baliwalain yung comment ng tao. Baliwala man yan sa iba pero dapat seryosohin mo. Kasi minsan yung simpleng tanong nila, yung simpleng sabi nila na sana all, huwag mong patayin yung pag-asa nila na makakuha rin ng bagay na dapat pinibigay mo rin sa kanila. Kasi minsan, alam mo yun, ikaw na lang yung pag-asa mamaya ng tao na yun. Desperado na pala, wala na siyang means to get a livelihood or to earn a living dahil nga sa taas ng gasolina.
then papatayin mo pa yung natitirang pag-asa niya. The fact na sumagot yan sa iyo, the fact na nagsulat yan sa inyo, that means mayroon siyang mataas na trust sa iyo. So, wag mo siyang biguin. Sagutin natin. So, tingin ko yun yung pinakamalaking nakikita kong problem minsan. May mga government pages, no, pag nag-post, ini-ignore natin yung comment, yung mga tanong ng tao. Essentially, we're in public service. Dapat yan nga yung mo matuwa ka nga dyan kasi ibig sabihin, may nagpa-follow sa'yo, may nagbabasa sa'yo. So, yan na nga eh. So, kumbaga, palay na yung lumalapit sa manok. Ba't hindi mo pa siya entertainin? Kasi, pag natulungan mo yan, aasa na yan dyan sa page na yan for more information. So, captured market mo na yan eh. So, in a way, pag tagal-tagal hanggang sa dulo, nakatutok na sa yan. Kasi lahat ngayon na magiging announcement mo, titingnan na niya kung meron siyang mapapakinabangan dyan sa mga ina-announce mo. Di ba? So in a way, tingin ko, yun yung dapat, since papunta na tayo sa digital era, kailangan talaga two-way na yung communication. Nung araw kasi hindi two-way eh. Di ba? So nag-report ka sa TV, wala namang interaction sa tao yun eh. Magko-comment lang sila eh. Sa sarili nilang pamilya, sa mga katabi nila, grabe naman yung patayan. Ganun lang. Pero does it reach yung management ng TV network? Hindi. Sa comment na lang later on, nababasa mo pag nagsulat sila. Pero ngayon, ang ganda ng opportunity na digital media tayo. Real time, nakakasagot sila, nakakasabay sila sa iyo, nakaka-interact sila sa iyo. And that is a privilege na hindi pwede nung araw. So, in a way, we're still in the public communication naman. So, why don't you return the favor? Di ba? So, nag-effort na yung tao na mag-comment eh. Di mag-effort ka na rin to answer back. Tingin ko yun yung medyo na papabayaan kasi minsan may mga post yung government. Ang ganda-ganda ng post and then ang daming comment pero walang sumasagot. So, bakit pa kayo nag-post? Di ba? So, di ba? So, if you're not ready to engage, no? Wag na kayo sa social media because social media is supposed to be a two-way street. Hindi siya one way lang. Hindi ka na lang, you don't treat yung publiko as a passive listener or a passive reader. No, they are there to engage. Kaya nga sila nasa iyo eh. So why would you not, 'di ba? Parang take advantage of the situation. Kasi in fact, ano na yan eh, sa akin na ako sabi ko nga, magiging loyalist mo na yan eh. Kasi di ba, once na sinagot mo yan, di ba, pinapahalagan pala ako ng taong to. Di ba? It's one way of public service eh. It's the simplest form of public service. The simplest act of answering people through social media is a very, tingin ko nga, effective way of communicating. Kung ma-harness mo siya ng tama. So kami, yun, we assign social media moderators specifically to deal with people. Kasi once you ignore them, ang mararamdaman na yan, ang gobyerno na to talagang walang kwenta eh. Correct. Hindi nakikinig to. Wala naman, di ba? Kung hindi ka kilala ni Kapitan, hindi ka naman sasagutin ito. Di ba? Actually, yan Diba? yung yan yung napansin natin sa ibang mga government pages, no? Pinifilter nila. Dinidelete nila yung mga negative comments, nire-retain nila yung mga positive. Na parang hindi mo nakikita yung balance eh. Yun yung isang negative din eh. Yeah, yung negative comment is your feedback mechanism. Minsan legit yung concern nila eh. So kung kaya mo siyang sagutin or kaya mo siyang i-entertain, the better eh. So for example, sa amin, nag-post kami minsan na yung mga simpleng operation na nag-clearing operation, tinanggal yung mga bara sa kanal. Maya-maya, ang balik niyan, 100 or so comment, sana dito rin sa amin. So, hindi mo mapapansinin yun? Hindi, pansinin mo yun. So, try mo, nasaan yung detalye nung saan yun sa inyo? Palinis din namin yan. Kasi, baka
doon na baka mamaya sa susunod na linggo magkabaha doon sa lugar na yun. Pero kung dahil napalinis mo yung kanal, napalinis mo yung estero, dahil nag-message siya, nag-comment siya, at in-entertain mo siya, at kumilos kayo, napalinis yung estero na yun, hindi nagbaha sa kanila. Di ba ang ganda ng public Totoo. service nun? Totoo yan, Sir Bert. So, Meron din tayong mga nalalaman ano, na nilapit na nila sa barangay pero walang ginawa ang correct. barangay. Ang ginawa nila, nag-message doon sa LGU nila, sa page ng LGU. Mas Yes, inaksyonan ng LGU kaysa sa barangay. correct. Yeah, marami na kaming ganyang kaso na minsan, hindi minsan napapansin ng iba. So, but kami, siniseryoso namin yung bawat isang nagme-message, nagko-comment sa amin. Kasi pakiramdam namin, serbisyo publiko to eh. Ang ganda na nga ng opportunity na hindi ka na kailangan gumastos para magpatawag ka ng town hall meeting, magpamerienda ka pa dyan, di ba? Magrenta ka pa ng sound system para lang ipatawag yung mga tao at tanungin, ano ho ang problema nyo? Di ba? Hindi na eh. Hindi ka na nga lumabas ng opisina, magiging ano ka, magiging tulay ka para ma-solve yung isang bagay. Hindi pa ba pribilehiyo yun? Di ba? Kasi hindi ka na nga lumabas ng opisina mo. Nakasolve ka ng problem ng community. Ang laking privilege nun. Nung araw, hindi naman pwede yun at hindi nangyayari yun. Yes, totoo Di po, ba? no? At saka isang maganda nga po doon, pag nagko-comment yung mga tao, mas kasi totoo naman, di naman, halimbawa, sa katulad ng laki, no, ng Quezon City, hindi talaga nila mapupuntahan yung mga kasulok-sulukan. Yeah. Pero kapag nag-comment doon, Wala. malalaman yun, may Simple. problema pala, di ba? Yeah. Oo, marami na kaming ganong kaso na minsan yung mga problema ng community nakakarating sa amin dahil simply because of social media. So, pagka hindi mo in-ignore yan, wala eh. Hindi ka magiging effective na public servant pagka hindi mo kinonsider yung mga ganyang maliit o malaking bagay. Sa amin walang maliit o malaking bagay. Kasi minsan baka mamaya ako, naniniwala lagi ako, na baka mamaya ikaw na lang yung pag-asa niya eh. So, kung i-deny mo pa yun, mawawalan na siya ng trust sa buong gobyerno, mawawalan na siya ng trust sa buong sistema. Eh yun nga yung kailangan nating baguhin na sa panahon na ngayon, ito na yung social media, it's so easy to communicate to people. Let's grab the opportunity to communicate with them. No? Para hindi na one way yung street. Di ba? Tama. So, that's really one effective way of reaching out to the public. Sobrang ganda, Sir Bert, ng binanggit nyo. Actually, marami nanonood, may mga nagme-message na learning sila at maya-apply nila sa kanilang sariling LGU. Yeah. At totoo, Sir Yeah, Bert, no? and we invite them to benchmark with us, visit us. Bukas ang aming tahanan, iba-ibang LGU naman na yung nakarating dito. No, later on I'll have a visitor from the Ombudsman's office. So marami na Cebu, Davao, Pasig, ang dami nang nanggaling dito recently. So we welcome them, no. Let's learn from each other, no. Hindi naman kami yung may monopoly of good ideas, no. And yun, welcome talaga lahat, and sana yun lang, mag-participate kayo din sa mga parating naming activity, no. May Lechon Festival kami sa this Sunday sa La Loma. Punta kayo, no. Meron kaming All Aboard Expo, the biggest board game convention sa Southeast Asia. Dito gagawin sa QC sa end of the month, no. 28 May 28, 29. So punta rin kayo, no. We welcome everyone. And meron din po ngayon na part ng marketing po, no, ng Quezon City, yung pa-passport, no, ng QC. Ayan. Minsan, Yes, so para sa tourism. Correct. Yung mga bisitahin niyo yan. Aming mga tourism sites, meron kaming passport type. Parang yan nung mo, bragging rights mo, na nadalaw mo na lahat. Yun din kasi yung hindi alam ng tao kasi hindi kilala ang QC as a tourism sites, no? Hindi. Sa totoo lang, maraming kaming tourism site din. So, yung QMC pa lang, nandyan yung dambana ni Pangulong Manuel Quezon. No, we have the Tandang Sora. We have the only women's museum in the Philippines. Sa Tandang Sora yan, makikita mo.
So nandito ang libingan ni Emilio Jacinto, hindi alam na marami yun. Oh, so nandito ang unang sigaw. So ang EDSA ay bahagi ng Quezon City. So yung people power nasa QC yan. So marami pang ibang mga historical sites tayo na tingin ko hindi pa nadadalaw, kaya nga yung project na yan ng tourism maganda yan, no? At kung gusto nyo rin panoorin nyo, meron na kaming ginawang historical tour ng Quezon City, nasa YouTube na yan. Parang nasa 3 million na yung views niyan. Yung mga hindi masyadong kilala ng mga historical sites sa QC, nandyan lahat. 30 minutes yan, pinaghirapan namin buuin, no? Ng PAISD, kasama si Professor Xiao Chua. At yan yung nakakuha ng major award sa Gandingan last year. Yung historical sites sa QC, we produced together with Prof. Xiao Chua. Yes, yes. Po. Ayan, napakaganda po. Kasi ang akala natin sa mga manonood at tagapakinig natin, kapag sinabing tourist spot, nature agad, no? Meron po tayo dito sa Metropolitan. Meron po tayo sa city. At pasyalan po natin ang Quezon City at i-avail po natin yung mga programa po ng QC. Bilang panapos po, as much as I want po na pahabain pa to, alam ko po may magvi-visit pa po sa inyo, may magbe-benchmark pa. Last message po or closing na message po para sa mga tagapanood at tagapakinig natin. Ako yun lang, ang ganda ng opportunity nating lahat ngayon para sa mga public communicators to really reach out to the most number of people that we can possibly serve. So, tingin ko dapat i-take advantage natin ito kasi walang ganitong pagkakataon noon. No, lalo na ngayon na taken over by social media na, yung mga traditional media in terms of reach and engagement. So sabayan natin yung kung nasaan yung tao, sundan natin and communicate well, kasi when we communicate well, napapakita natin sa tao na pwede pang pagkatiwalaan ang gobyerno, no? Sa totoo lang, maraming ginagawang tama at maganda ang gobyerno, pero kung hindi nga ito nakakarating sa tao, may problema tayo. So we have to fix that problem by being effective communicators. Maraming salamat, Sir Bert. At ako, mapapatunayan ko na yung binanggit nyo nung Gandingan Awards ay hindi yun tsamba. Sa dami ng ginagawa at magandang ginagawa po ninyo when it comes to communicating with our people, sobrang ganda po at naitatawid po talaga ang programa sa mga taong bayan. Kahit ako nga po, taga-Imus na napapanood at nakikita ko yung mga ginagawa po ninyo. Mula po sa govlearn.ph at Lingkod Bayan Unfiltered. Maraming salamat po, Sir Bert. Salamat po. Yes. Thank you, Mayor Joy. Yan. Thank you, Sir Bert. Maraming salamat po. Thank you. Ayan po. Nakakwentuhan po natin si Sir Bert Apostol mula sa Quezon City Government. At para po sa susunod nating episode, makakasama natin ang isang scholar ng bayan. Makakasama natin si Mr. Vincent Moreno, scholar ng bayan mula sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. May 16, 4 p.m. Muli po, sa May 16, 4 p.m. makakasama natin si Vincent Moreno. Actually, graduating siya, no? Graduating student ng UPLB. Ngayong May po kasi, diverse po ang ating mga episodes, no? Meron tayong from private sector pero naglilingkod sa bayan. May public service na ginagawa, no? Meron din tayong mga scholar ng bayan na hindi pa professional at hindi pa na government employee, pero mabibigyan natin ng pagkakataon paano maglingkod habang ikaw ay kabataan at nag-aaral pa lamang. Muli po, maraming salamat sa nanood at nakinig ngayong hapong ito. Sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon, kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat kay Sir Bert Apostol at sa QC Government led by Mayor Joy Belmonte sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood at nakinig hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered dito sa govlearn.ph. Usapang totoo
serbisyong may pananagutan. Maraming salamat po. See you sa May 16.